as of 3:30 kanina, mga 3:38 p.m., formal na pinirmahan at inahain itong pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, and over 70, mga 74 to 75 yung complainants. So ito yung mga representatives mula sa iba't ibang organizations, sa concerned citizens, at kasama nga dito na pinangunahan ng Makabayan Bloc. So yun nga, nag-iisa lang ang kanilang ground for impeachment. Kasi ang tinitignan nila dito, para nga raw mas mapabilis yung pagpuproseso nito, kinumpara ito doon sa impeachment case ni Corona dati na inabot ng 4 na buwan dahil marami-raming grounds for impeachment at articles sa ilalim nito ang ipinasa. So ngayon, iisa lamang ang kanilang ground for impeachment, at ito yung betrayal of public trust. Sa ilalim nito, merong 3 articles of impeachment. Una, gross abuse of discretionary powers over the 612.5 million confidential funds, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process. At pangatlo, ang dereliction of official duty with her refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries on aid in aid of legislation. So, tinitignan nila na sana nga raw ay mapabilis na yung pagpoproseso nito. Lalong-lalo na ngayon kasi na tinitignan din na baka limited na yung time at day, lalo na paparating na ang holiday break ng Kamara, babalik na ang mga session sa January 13. Kaya inaasahan na sana nga ay mapabilis ang pagtingin dito at pagsulong ng impeachment. At hinihikayat din nila ang iba pa raw na gustong magsalita to come forward at i-voice out ang kanilang mga sentimiento dito. Pero Mary Mon, nabanggit ba nila sa'yo kanina kung bakit talagang ipinilit na ngayon ihain yung impeachment, considering yung nasabi mo rin na medyo kulang na sa oras ang daming kailangang gawin So bakit inihabol? Yes, Ms. Maricel. Ang nasabi kasi nila dito, naging mabusisi yung proseso nila pagdating sa pagtingin sa transcripts, sa mga dokumento, ebidensya, testimonies. May nabanggit nga na 800-page na transcript. Kaya medyo kumain talaga ng oras, araw at panahon itong pagbuo nila ng kanilang complaint. Pero ang sigurado sila ngayong araw na ito, lahat ng ebidensya na kapailalim o nasa loob nitong complaint ay suffice para raw maipaglaban ang impeachment complaint na ito. Natanong din natin kanina bakit hindi na lang sila makipag-isa sa Akbayan party list na unang nag-file ng kanilang impeachment complaint. Ang nasabi nila rito, this and that are two different things, pero iisa lang naman din ang pinaglalaban nila pagdating nga dito sa paghingi ng accountability and transparency mula sa Vice Presidente. So that means, kasi ginawa nga nila itong second impeachment para nga mapabilis. So posibleng ito yung maa-actionan kaagad. Tinitingnan kasi dito yung grounds for impeachment and yung articles. Medyo dito nakikita kung gaano nga yung estimate ng pagpoproseso sa impeachment complaint mula sa House Committee on Rules, doon sa committee na hahawak nito, hanggang sa umabot ito sa Senate for impeachment hearing. Pero so far, ang sinasabi dito ni Attorney Nery Colmenares, yung kanilang one ground for impeachment, all-encompassing na ito. Kaya nakikita nila mas mapapabilis yung pagproseso nito at sana nga raw ay umabot ito sa sesyon. But aren't they concerned na baka mamaya instead na umabot, mabitin, tapos magkakaroon ng 1-year ban yung pagsasampa ng impeachment laban kay VP Sara? So kumbaga, hindi rin magiging successful yung kanilang actions. Totoo yan. Pero naninindigan sila since nag-iisa na nga lang daw yung ground for impeachment nila at 3 articles of impeachment yung nabanggit lang dito. Naniniwala sila na may panahon pa raw para masilip at maisulong itong impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Nasabi din ni Representative Raul Manuel na kumbaga kung meron man limit ng time, yung calendar days, yung session hearing days dito sa Kamara, pwede pa raw, may sapat na panahon pa raw para masilip ito. Ano ang pulso daw? Baka meron kang nabalitaan dyan, Mary Mon. Kasi out of 300 plus members, kailangan nila ng 103 votes para ma-endorso itong impeachment complaint dun sa Senado. Ano yung pulso ngayon? So far, wala pa tayong nakikita sa pagtitimbang ng mga kongresista. Pero ang pinakahabol dito ng Makabayan Bloc, since ngayon na-file na nila formally itong kanilang impeachment complaint, sisimulan na raw nila yung paghihikayat na sana nga raw hindi lang sentimiento ng masa ang makuha nila, kundi pati yung boto ng mga kongresista pag umakyat na rin ito lalo-lalo na sa Senate hearings. Pero sa panig naman ng mga senador, nananatili pa rin silang impartial dahil nga nasabi ni Senate President Chis Escudero, para raw maiwasan yung sinasabing prejudgment or bias na makikita ng mga tao, ay mananatili muna silang tungkol dito. Mary Mon, makikibalita lang ako sa iyo kasi meron kaming mga naulinigan na meron daw ilang mga congressmen na
nakipag-meeting kay President Marcos ngayong araw, pero wala kasing detalye na ibinibigay ang Malacanang tungkol dito. Diyan ba sa Congress, meron ka bang narinig na ganyan? Kung ano ba yung agenda, bakit nakipag-usap, kung totoong nakipag-usap man? Nako, wala rin tayong ibang impormasyon pa tungkol dito. Kasi nga, isa rin sa inaabangan natin supposedly within today is yung hearing naman tungkol sa extrajudicial killings. Pero cancel din yun. So hindi rin natin alam kung ano nga ba yung naging rason dito. So pagdating dyan, wala pa tayong impormasyon. Pero aalamin natin para makapagbigay din tayo ng update sa mga susunod na araw.